mga kapreni. Galing ako sa bayan tapos bumili ako ng merienda kaya sabi ko kay nanay magmerienda kami. Na-curious ako dito, sabi ng tendera, hokoy daw to. Kaya nung kinagat ko, masarap, puro harina. Kabababa ko lang nito sa upuan, pinuntahan na kagad ng mga langgam. Ayan, napakaraming langgam. Sabi nga ng nanay ko mga kapreni, dagdag pampalasa rin daw yung langgam. Habang kumakain kami ng nanay ko, may ichichismis ako sa inyong mga kapreni. May nag-comment na basher, tapos nag-reply ako, nag-reply din siya. Tapos binlock ko na. Ganun lang kasi ang ginagawa ko mga kapreni kapag ka naiinis ako, binablock ko. Mas binibigyan ko kasi ng pansin yung mga magaganda yung comment at talaga namang sinusuportahan ako. Kagabi may nag-comment ulit na basher. Gumawa pa talaga ng dami account para hindi ko malaman kung sino siya. Ay nako, kung ako sa kanya mga kapreni, wag na siya mag-aksaya ng panahon sa akin. Ang ginawa ko kagabi mga kapreni, binlock ko kagad. Gumawa na lang siya ulit ng account. Tapos ibablock ko ulit mga kapreni. Ewan ko lang kung hindi magsawa. O tama, nakakachismis kapreni. O eto na yung anak mayaman, gising na, nakasimangot pa. Kulang pa yata yung tulog. Umulan kasi mga kapreni, tapos kumulog, napakalakas. Ayan, nagising tuloy at mamaya-maya mga kapreni, iiyak na yan. At kanina nga sa binilan ko mga kapreni, nakakita ko ng orange, kaya bumili ko. Eto't pinapatikim ko kay Ruichi at nagustuhan naman niya. Sabi ng Kuya Ken, wow, sarap naman yan Ruichi, meron din ba si Kuya Ken yan? Sumagot ako, ang sabi ko, balat na lang ang natira. At kinabukasan na nga nito mga kapreni at ginising ko na yung estudyante ko. Bakit nilabas mo? Pusod mo. Ginising ko na kapreni at baka mamaya malate pa. At dahil grade 6 na nga siya mga kapreni, kailangan matuto na siyang mag-isa. Hindi naman yung pababayaan mag-isa kung hindi tuturuan. Baka pagkakaintindi nyo, pabayang ina ako. Hindi. Sabi ko nga kapreni, damihan niya yung pagkain niya at lalo't nag-aaral siya. Mahirap paganahin ng utak kapag ka nagugutom. Yung ketchup mo kapreni, bakit hindi mo ilagay sa lalagyanan na maliit? Okay lang yan kapreni. Ang kakainin ko naman mga kapreni ay tinapay. Alam nyo na, mahilig talaga ako sa tinapay. Tapos may kasamang kape, ay kasarap. Palagi ko nga sinasabi sa kanya mga kapreni, kapag ka hindi siya nag-aral mabuti, wala siyang kinabukasang maganda. Tinanong ko rin sa kanya kung binubuli siya sa eskwelahan. At kapag ka binuli siya, suntukin niya kagad. Siyempre, joke lang yun. Kayo naman parang hindi kayo mabiro, no? Bawal magalit dito, dapat ako lang, sorry na. Nung grade 5, meron daw ng bully sa kanya, kaya tinanong ko, ano ginawa mo? Umiyak lang daw siya. Wag na wag kang iiyak kapag ka ganun, isumbong mo kagad sa teacher. Malamig ang tubig dito kapreni, kaya nagpapakulo pa ng tubig. Siya na rin gumagawa niyan kapreni, kasi nga tinuturuan, di ba? Tinuturuan. Sa pagsusot ng medyas, mag-isa na rin siyang gumagawa kapreni, kaya tinuruan ko na rin kung paano ang diskarte. Sinong nagsabi na madiskarte ka kapreni? Si Daddy Chester, siya ang nagsabi sa akin na madiskarte daw ako. Sa pagsusot ng sapatos at pagsisintas naman mga kapreni, alam na alam niya na. Tinanong ko sa kanya kung marunong na siya pumara ng tricycle. Marunong naman daw pero samahan ko pa rin daw siya. Dito ko lang siya hahatid sa gate mga kapreni, hindi sa eskwelahan ha. Pero minsan pahirapan pang mamasahe dito kapreni, walang nadaan na tricycle. Kaya sabi ko kay Daddy Chester, ano kaya kung kumuha tayo ng e-bike? Sabi niya pag uwi na lang daw niya at baka mamaya hindi daw ako marunong mag-drive ng e-bike. Nawalan pa ng tiwala sa pagdadrive ko mga kapreni. Pwede namang maglakad mga kapreni papuntang eskwelahan, kaya lang sabi ko wag. Baka mamaya may makakitang chismosa, sabihin pinababayaan ko yung anak ko. Pero wag ka, kapag kauwian, doon ko pinaglalakad. Kapag pinaglakad sa umaga, sigurado pagdating sa eskwelahan, amoy pawis na. Maraming salamat sa mga nanood. Bye mga kapreni.